ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Makikita ni Trixie, sina Renan at Patricia na magkasama. May pinagtatalunan ang dalawa. Magiging saksi si Trixie sa sabwatan ng dalawa. Abangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Nagsimula na nga ang programa sa kaarawan ni Ramir. Nakahanda na rin lahat ng mga materyales na gagamitin ni Paco at Vicky para patahimikin si Lilet. Pumwesto na sina Vicky at Paco. Naghihintay na lang sila ng tamang tiyempo. Dumating naman ang dating kaibigan ni Trixie na posibleng magkaroon ng papel para maging testigo. Sa panahon kasi ng programa, pareho sina Trixie ay tumayo muna. May pinuntahan sandali. Ito naman ang panahon kung saan naghahanda sina Paco at Vicky sa kani-kanilang pwesto. Ibig sabihin, nag-iikot ang dalawang magkaibigan sa paligid ng venue. Nagsimula na rin na ipakilala si Lilet para magbigay ng mensahe para kay Ramir. Umakyat siya sa stage. Masaya niyang pinuri at pinasalamatan ang ama dahil sa mabubuting ginawa nito sa kanya. Malaki ang pasasalamat ni Lilet dahil hinubog siya ni Ramir. Dahil sa mga karanasan ni Lilet sa hamon ng buhay, natuto siya. Ngayon, natutupad na ni Lilet ang mga pangarap niya. Naiiyak naman si Ramir sa mga sinasabi ni Lilet. Busy naman si Patricia sa pagte-text at pag-contact sa mga tauhan niya. Nakikinig siya kunwari pero paikot-ikot ang mga mata niya. Halatang naiinip na. Hinahawakan niya ang cellphone para tawagan sina Vicky at Paco para magsimula na sila sa plano dahil ito na ang tamang tiyempo para kay Lilet. Paikot-ikot rin ang mata ni Renan. Nag-oobserba rin siya at naiinip na sa susunod na mangyayari kay Lilet. Pero napapansin nila pareho na parang tumatagal na ang paghihintay nila. Tumayo sandali si Patricia para kunwari ay magbanyo. Pero umakyat siya sa balcony ng restaurant para tumawag sa cellphone. Pero wala pa rin tumatanggap ng tawag niya. Napansin ni Renan na tumayo si Patricia. Naisipan ni Renan na sundan si Patricia. Napipikon na si Renan sa paghihintay. Gusto na ni Renan pagsabihan si Patricia at kulitin na bilis-bilisan ng trabaho nila kay Lilet. Galit na galit sila pareho. Inabutan ni Renan si Patricia na hawak ang cellphone. Patuloy pa rin ang paulit-ulit na pagdadayal nito. Lumapit na si Renan. Sinabi ni Renan, "Ano ba Patricia? Naiinip na ako. Mangyayari pa ba ang pananahimik ni Lilet? Halos patapos na siya magsalita pero wala pa rin nangyayari." Naiirita naman si Patricia sa pagsasalita ni Renan. Bakit pa ba siya sumunod dito? Baka may makakita pa sa kanila. Sabi pa ni Patricia, naiinip na rin siya sa plano nila kay Lilet. Kanina pa niya tinatawagan ang mga tauhan niya pero hindi pa rin naman siya sinasagot. Sabi pa ni Patricia, mabuti pa, bumalik ka na doon. Baka may makakita pa sa'yo dito, Renan. Mainit ang ulo ni Renan. Mukhang hindi magiging maganda ang resulta ng plano nila. Naaamoy niyang palpak ang trabaho ng mga tauhan ni Patricia. Sa paglibot ni Trixie at kaibigan nito sa venue, nakita nila si Patricia na paakyat sa balcony. Nagtataka sila kung ano ang dahilan ng pag-akyat ng mami niya rito. Naging palaisipan kay Trixie na baka may panibagong sorpresa ang mami niya kay Ramir, kaya excited na rin siyang makita ito. Sinundan nila si Patricia. Sa malayo pa lang, may nakita silang kausap si Patricia. Hindi sila sigurado pero nakilala ni Trixie. Ang lalaking kausap ng mami niya ay si Attorney Alon. Gulat na gulat si Trixie dahil hindi naman sila magkaibigan para magkausap ng ganito. Parang may pinagtatalunan silang dalawa. Pinipilit na makinig ni Trixie sa pinag-uusapan ng dalawa pero hindi niya maintindihan. Maya-maya, naisipan niyang lapitan ang dalawa. Nagtataka siya. "Mami,
magkausap kayo ni Attorney Alon? Magkaibigan na ba kayo? Anong pinag-uusapan nyo dito sa itaas? Nabigla ang dalawa, lalo na si Patricia. Hindi niya alam ang idadahilan niya. Pero naisip ni Patricia ang problema niya sa ari-arian na paghahatian ni Lilet at Trixie. Sinangguni niya kay Renan kung ano ang posibleng kaso na isasampa niya sakaling magdemanda siya. Umiyak si Patricia. Nagpa-victim siya na kesyo hindi na siya naiisip ni Ramir. Hindi man lang siya tinanong tungkol dito. Problemado si Patricia dahil parang wala nang pakialam si Ramir sa mararamdaman niya. Yun lang ang pinag-uusapan nila ni Renan. Pero nakakunot pa rin ang noo ni Trixie. Nakatitig siya kay Renan na may halong pagdududa. Hindi lubos ang tiwala ni Trixie kay Renan dahil tulad ni Lilet, hanggang ngayon, inoobserbahan pa rin nila ang tunay na ugali ni Renan at ang motibo nito para kay Eira. Samantala, nakaabang pa rin sina Vicky at Paco sa tamang tiyempo. Hindi nila sinasagot ang cellphone dahil naka-silent ang gadgets nila para hindi sila maistorbo sa diskarte nila. Maya-maya nakakuha na nga ng tiyempo si Vicky. Halos matatapos na rin ang pagsasalita ni Lilet. Si Paco ay kanina pa naghihintay ng utos para ibagsak na niya ang chandelier. Maya-maya nagbigay na rin ng go signal si Vicky kay Paco. Pagkarinig ni Paco, unti-unti na niyang isinagawa ang trabaho niya. Napansin agad ni Lilet na gumagalaw ang chandelier at mukhang pabaksak na ito sa kanya. Napansin rin ng mga taong nanonood dahil na rin sa pagtingin ni Lilet at pagtingala sa ilaw. Nagtaka silang lahat. Napansin ni Kurt na pabagsak na ang ilaw. Nagsimula na rin tumakbo si Lilet pero dahil maliit siya, hindi niya makuhang magmadali. Natisod siya. Nagkamali siya sa paghakbang. Dahilan ng pagkakabuwal niya. Nawalan siya ng malay dahil na rin sa pagmamadali. Napatakbo na rin ng mabilis si Kurt para sagipin si Lilet. Sa pagtakbo ni Kurt, tinabig niya ang chandelier para hindi tamaan si Lilet. Inabutan ni Kurt na bumagsak na si Lilet at nawalan ng malay. Nataranta ang mga tao. Nagsigawan sila. Takot na takot sa pag-aalala si Tinang kaya tumakbo na rin siya ng mabilis papunta sa kinaroroonan ni Lilet. Iyak nang iyak si Tinang. Ginigising niya si Lilet pero wala pa ring malay. Tumakbo rin papalapit si Ramir dahil sa sobrang pag-aalala kay Lilet. Tinatawag nila ang pangalan ni Lilet. Si Eira naman ay nag-aalala rin. Nung makita niyang pabagsak na ang chandelier ay napasigaw siya. Natatakot at nag-aalala rin siya kay Lilet. Pero hindi siya makasigaw. Nakatitig lang siya. Halos hindi niya maigalaw ang mga paa niya para takbuhin si Lilet. Natulala na lang siya. Maaaring ito na ang magiging dahilan para maintindihan ni Eira na maiksi lang ang buhay para magalit pa siya kay Lilet. Hindi niya na babaliwalain ang kapatid. Marirealize ni Eira ang mga mali niya. Gusto na niyang yakapin ang kapatid at tulungan. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel at magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.